Magandang umaga po mga kapuso. Narito pa rin po tayo ngayon sa Agribusiness Development Center Kadiwa dito po sa Elliptical Road sa Quezon City para po sa paglulunsad ngayong araw ng 20 pesos kada kilong bigas na maaari na rin po mabili ng mga nasa transport sector. No? Kabilang po rito yung mga tsuper ng tricycle, mga pampublikong jeep, bus, pati na rin po yung transport sector basta sila po ay rehistrado sa kanilang mga TODA at kabilang po sa LGU po yan at LTFRB. At pwede rin po silang bumili sa ilalim ng programang ito ng hanggang 10 kilong bigas kada buwan. At para po bigyan pa tayo ng karagdagang detalye kaugnay nga po sa programang ito, makakapanayan po natin ang live dito po sa DA, si DA Deputy Spokesperson Assistant Secretary Joycel Panlilio. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga, Maris. At sa lahat po ng inyong tagapakinig, magandang umaga po. Una po sa lahat, ano po ba ang naging basehan para isama na rin po natin dito sa programang ito, yung mga nasa transport sector? Kung inyo pong natatandaan, lahat po ng ating pong kasama sa araw-araw, kamukha ng farmers and fisher folk, ay binigyan na rin po sila ng pagkakataon para makabili po ng 20 pesos na bigas po. At sa ngayon naman po, ang isa din po o grupo ng mga kasama natin sa araw-araw, ang ating pong tagapaghatid kung saan po tayo makakarating ay ang ating pong mga drivers. Alright. Ano-ano po yung mga lugar na kasali dito sa rollout na ito ng 20 pesos na kada kilong bigas po no, sa transport sector? Sa araw po na ito ay meron po tayong mabibili dito po sa Agribusiness Development Center sa Quezon City. Ito po ang main na office po ng Department of Agriculture. Magiging available din po ito mamaya simula alas 8 po ng umaga sa Bureau of Animal Industry dito rin po sa Quezon City. Sa Philippine Fisheries Development Authority sa Navotas City po ito. Mabibili rin po natin ito sa labas ng Metro Manila, kamukha po sa Barangay Pandan sa Angeles City at saka po sa Multipurpose Hall po sa Tagum ng Davao del Norte. Sa Cebu City available din po ito at dadagdag din po dito ang Panabo sa Davao del Norte din po. Inaasahan po ba na mas lalawak pa yung rollout para sa transport sector? Kasi sa ngayon parang lumalabas mo na nasa 6 na areas pa lang po siya. Sa mga susunod na araw o susunod na linggo, asahan po ninyo na madadagdagan pa po kung saan po pwedeng bumili ang ating mga drivers. Nabanggit po na kailangan rehistrado po sila sa kanilang mga TODA, sa LGU at sa LTFRB. Paano po yung mga driver o yung mga nasa transport sector na hindi po miyembro ng kahit na anong TODA? Paano po sila? Simula po kasi natin, inaasahan natin na lahat po sila ay meron pong mapapagkakilanlan na miyembro po sila ng kanilang mga organisasyon. Pero basta po mapakita po nila or po na katunayan na miyembro po sila o driver po sila ng tricycle, jeep at bus ay open naman po talaga tayo na masilbihan at maging available po ang abot kayang 20 pesos na bigas sa lahat naman po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po itong mga kasama natin sa araw-araw. So kailangan po magpresenta sila ng ID? Mas maganda po at later on po magkakaroon naman din po tayo ng QR code para magrehistro po sila. Hanggang kailan po itong programang ito at inaasahan po ba na magtatagal itong programang ito? Opo, gaya po ng sabi po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ito po ay kailangan po natin hanggang 2028, kailangan po na available po ang abot kayang 20 pesos na bigas para po sa lahat po ng ating mga kababayan hanggang matapos po ang kanyang termino. Maraming salamat po. Ayan po mga kapuso nating mga tsuper, mga nasa transport sector at miyembro po ng mga TODA. Pwede na po kayo makabili ng 20 pesos kada kilong bigas sa iba't ibang mga lugar po dito sa ating bansa. At yan po ang latest na sitwasyon. Maraming po salamat sa informasyon binigay niyo po sa amin at sa inyong pong panahon. Assistant Secretary Joycel Panlilio po, ang Deputy Spokesperson ng Department of Agriculture. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga po. Salamat po. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.